Kwento ng kaso ng panggagahasa kay Maggie de la Riva. Si Magdalena, Maggie, de la Riva, isinilang noong 3 ng Setyembre taong 1942, ay isang tanyag at batang aktres at bituin sa telebisyon sa Pilipinas noong dekada 1960. Noong ika-26 ng Hunyo taong 1967, bandang alas 4:30 ng madaling araw, pauwi na siya sa kanyang tahanan sa New Manila, Lungsod Quezon matapos ang huling sesyon ng pagtatala sa ABS-CBN, at kasama lamang niya ang kanyang katulong. 4 na lalaking nakasakay sa pulang ponchak na walang bubong ang sumunod at humarang sa kanyang sasakyan. Nang huminto siya sa tapat ng kanyang tarangkahan, sapilitin nila siyang hinaila papasok sa kanilang sasakyan, habang hindi nila pinansin ang pagtatangka ng kanyang katulong na tumulong. Ang pangkat na ito ay binubuo nina Jaime Gomez Jose, Basilio Pineda Jr., Eduardo Payumo Aquino, at Rogelio Sevilla Cañal, na pawang mga anak ng mayayaman, maimpluwensya, at may malalawak na koneksyon na pamilya. Dinala nila siya sa Swanky Hotel sa Lungsod Pasay, ikinulong sa isang silid, at paulit-ulit siyang sinaktan at ginahasa. Nagbanta rin silang babuhusan siya ng asido sa mukha o sasaktan ng kanyang pamilya kapag nagkwento siya sa sinuman. Pagkalipas ng halos 2 oras, iniwan nila siya malapit sa gusali ng Philippines Free Press sa Quiapo, at muling nagbantang manatili siyang tahimik tungkol sa pangyayari. Nakahingi ng sasakyan si Maggie at nakauwi, at agad niyang sinabi sa kanyang ina, "Nanay, ginahasa ako, lahat silang 4 ay ginahasa ako." Sa kabila ng takot at mga banta, nagpasya siyang ituloy ang paghahanap ng katarungan. Noong ika-29 ng Hunyo taong 1967, naghain siya ng pormal na reklamo ukol sa sapilitang pagdukot na may kasamang panggagahasa, at sumailalim din siya sa medikal na pagsusuri. Ang 4 na lalaki ay dinakip sa loob lamang ng ilang araw. Sa panahon ng paglilitis, sinubukan nilang gamitin ang kapangyarihan at yaman ng kanilang mga pamilya upang makaiwas sa parusa, ngunit malinaw at matatag na nagpatotoo si Maggie. Noong 2 ng Oktubre taong 1967, hinatulan ng hukuman silang lahat na nagkasala, at iginawad sa bawat isa ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng silyang kuryente, bukod pa sa pagbabayad ng 10,000 piso bilang danyos. Naghain sila ng apela, ngunit pinagtibay ng Korte Suprema ang pasya noong 1971. Namatay si Rogelio Cañal sa kulungan dahil sa sakit na hepatitis bago pa maisigawa ang parusa sa kanya. Sina Jaime Jose, Basilio Pineda Jr., at Eduardo Aquino ay binitay sa bagong bilidong kulungan noong ika-17 ng Mayo taong 1972, ito ang huling pagbitay sa pamamagitan ng silyang kuryente na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kasong ito ay naging isa sa pinakasikat at pinag-uusap ang paglilitis sa buong bansa. Ipinakita nito na kahit ang mga taong nagmula sa makapangyarihang pamilya ay maaaring parusahan dahil sa mga malalang krimen, at naging inspirasyon ito sa mas maraming kababaihan na magsalita at ipaglaban ang kanilang katarungan. Ipinagpatuloy ni Maggie de la Riva ang kanyang buhay at karera matapos ang pangyayari, at siya ay kinikilala bilang sagisag ng katapangan at katarungan.